Yahoo! Hello mga masters and ating mga ka-G dyan. Ano po yung mga balita sa inyo dyan, mga special supporters and ating mga followers ng ating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. At magpapasalamat po ako, syempre, una sa lahat kay Lord at nabigyan po tayo ng sa namang pagkakataon para sa itong episode na ito. At sa ating event kagabi sa Team Kuroda, katapos ng ating premier promotion na medyo mahaba dahil dumadami na po tayo. Pagkatapos yan ay nag-support pa tayo sa ating birthday celebrant sa Team One Love na si Ann Hombre. Kung yung solid na support ng both teams. At maraming salamat ulit din sa ating mga guest na umakyat sa aking LS. Yung mga kumanta. Siyempre, ang dami nila. At hindi ko na-expect yun na dadami at ma-entertain po natin yung ating mga guests. So, bakit po nandito ngayon si G? Ayun, nakita niyo yung tubig niya. Parang infinite, almost na. Kulang na lang magiging infinity pool ito. As in, maraming nilagay ko. Siguro, anim na to. Anim na, yung kita niyo puting galon ng juice na nilalagyan ko ng tubig. Anim po ang nilagay ko dito. Kaya po, siguro isa na lang yung ilalagay, punong-puno na yan. Kaso ang problema lang, pag pinuno ko yan, mahirap yan. Baka, yung tubig ay, mabasa yung buong cage niya. So, hanggang dito lang po, hindi umapo yung tubig para less yung trabaho ko. So, may mga special task po tayo ngayon. Warm water po ito. At very relaxing po ito na procedure para kay G kasi meron tayong special na gagawin mamaya. Ayan, i-observe nyo na si G natin. Baka mamaya ay magpupups na yan. Ayun, tingnan mo, pag mga ganyan yan, pupups yan. Alala, yan, parang nafe-feel ko na magpupups yan. Tingnan mo. Ayun, nakita nyo yung bula? Ayun, meron siyang something. Lumubula yung puwet ni G natin. Oh my gulay. Ayun, may nakita na ba kayong lumabas? May brown, dark green, submarine na lumabas. Pero syempre, hindi naman nasty. Hindi naman pangitingnan, di ba? Pasensya na sa mga kumakain dyan. May call of nature lang po ang ating G. So, meron tayong special task na gagawin ngayon para kay G. At, kung bakit po natin siya ganito na parang buong katawan niya na nasasubmerge niya. Pinaparelax natin si G. Spa time ni G ngayon. Piniprepare natin for something good para sa kanya mamaya. Ayan, kukunin muna natin yung maduming green na nagfo-float. Kasi malaki yun eh. Okay, so mga masters and mga ka-G, ano ba yung mga nalaman nyo? Nag-learn ba kayo sa mga previous lectures natin? Sa ngayon po, wala muna tayong lectures. At usap-usap lang muna tayo. Kasi nung ilang araw din, at yung nag-premiere din ako, yung lecture din yun po yan. So, tingnan nyo lang po, replay nyo lang po sa may mga health lectures natin. Yun, tumakas na po yung G natin. Bumaba na po siya. At, hayaan na muna natin yan. Habang po ay kukunin natin yung kanyang dumi. Or na lang natin, itapon na lang natin yung buong ang tubig sa swimming pool na G natin. So, ikot-ikot lang muna si G dyan sa baba. Habang papalabasin ko na yung mabigat na swimming pool ni G. So, parang bibili yata ako ng siphon. Parang hose na lang para mabilisan. Diretso na yan palabas yung tubig. Kasi pintuan na naman ito. So, yun naman ang kulang ko. Yun naman ang next project natin. Bibili ako ng siphon
Yung parang hihigupin niya yung tubig palabas. Madali lang yan. Madali lang yan. Kahit ano lang yan. May mga iba't ibang mga gadgets naman dyan. Sensya na. At yung aking lalamunan ilang kanta yun na nakanta natin kahapon. At nag-guest pa tayo sa next na premiere promotion. At hindi ko na kaya kay Beshi Merl. Kasi 5 hours na po ako sa aking sariling LS. Ayan, tatapon ko na yung At kay Yams, the Sakalams, na monetize na. Congratulations. Ito na, at aakit na yung G natin sa taas. Dahil po ay maganda yung feeling ni G natin. Binuksan na po natin yung pintuan kasi tinapon na po natin yung tubig sa labas. At para mamaya idadalhin na natin si G sa clinic dahil meron po tayong special na task para kay G. At magiging first time na mangyari po sa kanya. Sa akin, hindi ko alam kung sa dating may-ari nito, kung dating may-ari. Ito po, andito na po tayo sa clinic. Kasama ko yung aking cousin, si Christian. At siyempre, nail-cuttera natin yung ating G. Alam ko namang paano gawin yan, pero never ko talaga nagawa yan sa kanya kasi sobrang busy. So, in-invite ko yung pinsan ko, si Christian, para po ay in-nail cutter. Bilis lang naman mag-nail cut niyan. As in, yung kuko niya, yung tip lang naman yung ating puputulin. Diba? So, dito po kami sa clinic. Dito ko na lang dinala si G. So, yung si G natin ay very relaxed naman. Mabilis lang ginawa ito eh. Yung ating, ng aking cousin. Kasi kasama ng cousin ko, yung kanyang asawa. So, kasi pagkatapos po nito, ay kami. Dinner po kami. Plano po namin na ay magbibilyard po kami. So, hindi namin nakasama yung isang pinsan namin na si Dandan, yung anak ni Papa Danny. Kasi po ay may biglang lakad, may biglang pinuntahan. Na supposed to be po ay 4 po kami ang mag-banding, cousins banding. Ayun na po, yun ang naputol na kuko niya. Tumubo na. Kaya pero happy na rin ako kasi tumubo na yung kanyang kuko. So, ikot natin si G. Gustuhan na ni G. Si G kasi hindi naman nagulat niya ako eh. Kasi, nung pinasok ko si G sa loob at nandito na may kinuha lang ako sa kotse. Pagbalik ko po ay ayun, naka-ready na pala si G. Kaya linalaro na pala nila. At sanay na po yung aking pinsan dyan dahil po ay may pusa sila at 3 yung pusa nila. Kaya pareho din yung kuko ng pusa at saka ng aso at saka ng G. So alam nila kung saan banda po puputulin dahil po ay makikita naman yan. Makikita naman kung saang yung parang may clear na area na hindi pwede putulin. Kasi pag tamaan mo yan, ay dudugo talaga yan. Yeah, thank God at malaki ang may tutulong po nito sa akin. Kasi pag si G, ikutin muna natin. Ikutin natin si G para po ay yung kabilang paa niya na lang ng ating puputulan ng kuko. Ayun. Yun na lang, yung kabilang kuko na lang, kabilang paa na lang, yung left foot, yun na lang ang hindi na putulan. So, bilis talaga, no? Hindi umabot ng 4 minutes. Natapos na yung kanyang pagputol ng kanyang kuko. At ito ay isang malaking tulong sa akin dahil po ay hindi na yan magkukos ng sa balat ko. Pag hindi masakit na sa balat ko. Kasi kahit hindi niya naman gusto ay kung kinakarga ko siya ay talagang magkukos po yun ng mga scratches kasi super talim talaga ng kuko niya.
So ngayon po na hindi na matalim yung kuko niya, ito meron pa tayong isang yung kanyang left foot na lang. Ngayon na hindi na matalim yung kuko niya, edi ayun, mas maganda na kahit na sumakay pa siya sa aking likod at sa ulo ko, ay hindi na masakit. Kasi mahilig talaga si G na umakyat sa aking ulo. Kaso yung problema lang, masakit talaga, kaya hindi ko siya inaalaw. Normal lang naman yung mga galos na yan. Normal lang yan kasi part yan ng banding namin ni G. Pero pag hindi mo talaga binigyan ng ganyan si G ng time, marami akong nakitang mga iguana doon sa pet shop. Tingnan mo si G, ano yan talaga. Hindi na natatakot sa tao. So kung tingnan mo si G, na ano siya, kuha na siya sa tao, na sanay na po siya sa tao. Siyempre yung ating time na binibigay po sa kanya. So ito na po tayo sa bahay, no? Tapos na po yung ating pag nail cut kay G. At tingnan natin kung ano yung ano ng kanyang kamay, ng kanyang kuko. Ano ba yung significance? Anong significance? Ayun, hindi na matalim. Ayun, hindi na matalim yung kanyang kuko. Kaya okay na yan. Pwede na yan natin Pwede na yan natin paakyatin sa aking ulo, sa aking likod, at kahit sa mukha ko, kahit na mag-touch pa yan, dumapat pa yan yung kanyang kuko sa aking mukha, ay hindi na po ako masasakitan at hindi na po yan magkukos ng scar or ng scratch. So thank you po sa aking cousin na si Christian, and of course kasama din yung kanyang asawa na si Asia. Si Asia yung kanyang wife. So ngayon, pagkatapos po nun ay nag-ano po kami, may mga next premiere, may next nating video yung ko na makita sa inyo kung ano yung ginawa namin. So ito, hindi na masakit yung kanyang kuko at kayang-kaya ko na po siyang laruan na hindi po ako nasasaktan. So thank you so much. So, hindi na nagsiscratch, wala na. Kahit na ano ko pa, wala na. Ayun, very good. Meron lang siyang kasi dry yung skin ko. Kahit nag-lotion pa ako, dry pa rin siya. Kasi sa El Paso, dry talaga yung ating weather dito. Pero hindi na siya dudugo. Yun na maganda. Magsiscratch lang siya normally kasi yung pabalat is a little bit dry. Pero hindi na siya katulad ng dati na pag masakit talaga at dumudugo. Kaya parang gano'n, hindi na ako natatakot. Wala na. Wala na. So, lang natin, subukan natin ilagyan ng yung kanyang humidifier para mag-moist ng skin ko. Wala na siyang galos. Hindi na siya nagsiscar, hindi na siya nagsiscratch ng skin ko. Ayan, balik na natin si G sa loob. At siyempre, magpapasalamat ulit ako sa inyong lahat dahil po wala kayo sawang pagpapanood nyo sa aming videos ni G, ni Green Iguana. At siyempre, hanggang dito lang muna tayo. Iwan natin si G, tingnan natin kung ano yung gagawin niya. Ibalik na natin siya sa kanyang cage. At kuha tayo ng mga konting video lang para at least makita natin kung comfortable siya at wala namang nagbago sa kanya. Hindi naman siya nasaktan, hindi naman siya naduguan, nasugatan. Kaya feeling niya is at least hindi siya risk sa akin. At since that day na ngayon naging yung parang si G po ay sinusubukan ko na at nagpapakiss na siya sa akin. Parang very sweet na talaga si G. Hindi na po si G mabangis. Hindi na talaga siya nag-a-attempt na mag-attack sa akin. Alam niya yan. Kasi alam niyang mahal na mahal siya ni Daddy Master niya. Ayan na po. Tapos na po tayo. At si G po ay super relaxed na po siya. At may treat po siya na kiss kay Daddy niya, Master Worm. Sabi niya, ba itong daddy ko? Parang akala na sa akin, batang. Si G, may kiss pa si G.
At super bait talaga, and so happy na ayun na ganoon na kami ni G ngayon ka-sweet. Sa mga masters and mga ka-G, kita-kits tayo ulit sa next nating All About G, the Green Iguana Daily Vlogs. God is great! Yahoo!